nababasag na paso sa basurahan dinedestino. Pero may pakinabang pa raw ang mga ito sa pagpapabeauty ng tahanan nyo. Ang mga clay pots ninyo, mga misis, na akala nyo ipatapon na, gaya nito, may lamat. Naku, huwag niyo po muna itatapon dahil pwede pa itong mapaganda. Yan ang katanungan ni Mami Chel na mahilig sa mga halaman. Sa panahon ngayon, hindi na kasi reasonable yung lagi kaming bili ng clay pots. Instead na nasasayang clay pots, gusto namin na re-remedyohan yung ganong problema. Kaya ang aming solusyon ang pagbibigay ng bagong buhay at kulay sa mga nasirang paso. Sa ating mga paso project, tutulong si Vem Reyes na isang upcyclist. Kung meron kayong paso na halos kalahati ang nabasag, pwede itong gamitin sa paggawa ng isang mini garden. Maghanda lang ng lupa, mga bato, maliit na halaman at pebbles. Kailangan nating punuin ng lupa yung loob ng malaking pot na nabasag. At itong natirang parte, huwag niyong itatapon dahil gagamitin natin ito. Unang lagyan ng lupa ang paso hanggang sa gitnang bahagi nito. Ibaon sa lupa ang natirang parte ng paso. Ito ang magsisilbing harang ng inyong mini garden. Para kumapit ang harang, basain ng kaunti ang lupa. Pagkabaon, pwede nang punuin ng lupa ang itaas na bahagi ng inyong paso. Pag sapat na ang lupa sa paso, ilagay na ang halaman. Sa halaman na ilalagay nyo sa ating mini garden, pwede kayong mamili kahit may bulaklak, depende sa gusto nyo. So pagkatapos na tayo mga halaman, pwede na nating ilagay mga bato na magsisilbing stairs. Gumamit naman ng maliliit na bato para palibutan ang inyong mini garden. Maglagay ng embellishments. Ayan, at sa kaunting tiyaga ang pasong datay patapon. Ngayon talagang agaw atensyon. Mini man ang inyong garden sa ganda at tipid. Pwedeng-pwede nyo itong ipagmalaki. Ayan, mga misis ko, meron din kayong mga paso na meron ng basag, kagaya nito. I'm sure, hindi na gagamitin yon. Huwag niyong basta-basta itatapon dahil pwede pa itong mapakinabangan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay wind chime, tama? Wind chime. Yan! Excited na kayo. Ako excited na. Gusto mo makita yung tsura. Para sa ating wind chime pot, ihanda lang ang mga sumusunod. Lumang paso, pebbles, bells, tali, alambre at glue gun. Okay, so may mga paso na tayo na may pintura, tapos yung mga wala, pwede nating pinturahan. Mami Jel, gagamit lang tayo ng acrylic tsaka paintbrush para pinturahan yung babang part. Eh ngayon, papasok lang natin tong PC dito sa butas Kailangan natin ibuhol sa loob. para magkaroon lang ng lock yung ating paso. Pangalawa, tingnan natin yung space. Ganyan dapat. Yung mag-uuntog Dapat yung... mag-uuntugan sila. Yan. Ulitin lang ang proseso sa iba pang mga paso. Gumamit ng iba't ibang mga size at kulay. Siyempre, pag wind chime, kailangan maingay. Kailangan diba? maingay. So, meron tayong bells dito. Ayan, mabibili lang natin sa mga bookstore. O kung meron kayong mga dating hindi nagamit na mga bells na pang-project ng mga anak nyo, huwag nyo rin tapon. Pwede nyo pa rin gamitin. Save nyo pa rin. So, anong gagawin natin, Miss Bell? Okay, Ate Love. Ilalagay lang natin yung mga bells dito sa wire natin. Kailangan magkakaiba siya ng level. O, diba? Ang alambre na may bells, ikabit lang sa tali ng pinakahuling paso. Putulin ang sobrang alambre at gupitin naman ang sobrang tali ng paso. So, ito yung pininturahan kanina ni Mami Jill. Ngayon, papasok na natin. Tapos na natin yung ating wind chime. Para mas gumanda siya, lalagyan natin ng mga embellishment. At para maitago rin yung medyo mga crack-crack yung paso. Gamit ang glue gun, ipalibot lang sa itaas na bahagi ng paso ang pebbles. Gawin ito sa lahat maliban sa pinakataas na paso. Ito na ang ating wind chime Ayan. pot. Beautiful! Ang wind chime pot, isabit sa nahahanginang bahagi ng bahay. Sinong mag-aakala na ang kumikiliti sa iyong pandinig, gawa pala sa sirang paso. Kung nais nyo namang gamitin ang sirang paso sa loob ng bahay, aba, posible yan sa aming pot art mosaic. Ihanda lang ang mga basag na paso, glue, lumang plywood at paint.
Magsisimula tayo sa pagguhit ng kung ano yung gusto nating gawing design sa luma nating plywood. Kung may pintura na ang lumang plywood, maaaring ito ang bahaging Panis. gamitin para sa added design. Gamit ang glue, idikit ang pera-perasong paso. Gamitin ang unang type nyong kulay ng pintura. Kung makikita nyo, yung taas lang yung pinipinturahan natin para magkaroon siya ng parang medyo textile look. Matapos pinturahan, patuyuin muna ito ng mga 20 minutes. Ang dati ninyong boring na pader, ngayon, mas interesting na dahil sa sirang paso. Kaya ang mga sira-sirang gamit, huwag isnabin. Dahil sa kaunting creativity, ang inyong tahanan, kaya nilang pagandahin. Kaya mga misis, sa susunod na makaspot ng mga sirang pots, magdalawang isip muna. Dahil ang akala nyo'y basura na, pwede palang maging obra.